Okay guys, let's begin. So, meron na tayong power system dito. Guys, dito muna. Meron na power system dito. So, it composed of 4 transformers. Tapos, meron tayong dalawang dyan na motor. And then, your grid, no? Your grid has a short circuit level of 1000 MVA. And its voltage is 69 kV. So, yung ano niya, bakit ganito? So this is a Y grounded, Y grounded, Y grounded, Y delta Y grounded. Hindi nakasama mo na ito. Nakasama. Consider muna natin siya as solidly grounded. Okay guys. Solve muna natin ito, convert muna natin ito. Or kunin muna natin lahat ng mga reactants ng current. So yung gagamitin natin base is 1,000. So 1,000 MVA is milli. Mega. Oh, yeah, 1 PE. Pero dito ginawa yung parang mo, di ba? Pero pagdating na dito. Hindi, malaki yan, sir. Typo. So our base guys, the base natin guys is 1,000 MVA. Yan lang. Na tayo mag-isip pa na lang. Huwag na muna tayo mag-isip ng 80 base. Okay. So, yan muna kung gusto stress sa inyo guys. If you have a large motors like this one, maybe in lectures or sample problems in the book, yung motor natin, yung motor voltage ng motor natin at the same time, the voltage at the bus, pareho. Diba? Pero in reality guys, nabanggit ko na rin sa inyo last time, like the reality, yung voltage ng motor is less than. Mas mababa yung voltage ng motor kesa dun sa bus voltage. Because of the inrush. Kasi guys, kapag parehas yan guys, hihilahin niya ito. Hihilahin ng motor, yung voltage na ito pababa. So kapag nahihila ito, hindi gagana yung mag-trip ito. Meron kasi tayong tinatawag na 2759. Yung 2759, this is an ANSI code for under and over voltage. 59 or 49? 49 na. Under and over voltage relay. Na ang ano nito guys is positive plus or minus 10%. Yung settings niyan, plus or minus 10% lang. Yun lang isa-set mo doon sa relay na yun. Now, kapag bumagsak to ng 10%, ititrip niya yung breaker ng transporter mo. Eventually guys, hindi yan gagana. Hindi yan pagagana. Kaya, ang ano nila, guys, is that mas mababa yung voltage rating ng equipment kaysa doon sa bus voltage. Kasi because of the inrush. Ano ba yung inrush na yan? Pag energize yan, peak kagad yan hanggang mag-normalize yan. So that is the curve. This is the curve of your motor when it has to starting. Okay? Parang ganyan lang. No? So kung yung motor mo, kung naka-BFD siya, walang problema. Walang problema yung motor mo. Kung magparehas pa niya, hindi yung problema dahil yung mag-BFD, by means of frequency siya. So 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, hanggang 60 Hz. After yung 60 Hz, magiging stable na yung motor mo.
Eh, what if hindi wala kang BF2? Ganito yung frequency, ganito yung bracket. Variable frequency. Okay? So, ganito yung makikita ninyo. Para magkita ka na kayo. So, it is normal. But, in real world, guys, ganyan po talaga dapat. Okay? So, ito, 2749. And then, an over voltage feeling. Okay. So, kunin muna natin yung mga reactants. So, XU. Yung XU nyo is the reactance of the utility. So the formula, guys, now X mu is equals to N small multiplied by the MVA base all over the MVA multiplied by KB all over KB base squared. No? So ito po yung formula natin. No? XU, guys. Yung XU natin, guys, sinabi ko sa inyo last time that the reactance of the XU, yung all reactance niya, ito yung sabihin na 1. So, J1, no? J1.0, no? Which is the all, papalitan nyo siya ng new reactance, new per unit. Is equals to MVA base is 1,000 all over 1,000. Okay? Ngayon, guys, yung KB base niya at saka KB, since isang voltage lang ang pinag-uusapan natin, no need to write because kung isusulat ko pa yan, 69 over 69 square, 1 pa din siya. Diba? So no need to write. So ibig sabihin, this is J1 to 0 per unit. No? Okay. So XT1, so XT1 is equals to, ito, so 0.1 multiplied by 1,000 all over 12, no? Yung voltage na yan, guys, susulat ko pa ba? Since ito lang din naman ang pinag-uusapan natin, yung voltage na ito. Secondary. So, no need na. Guys, kung kunin pa lang natin yung primary side ng voltage nito, Papunta sa or secondary side, still the same din naman. Wala naman silang change of voltage. Nonetheless, guys, dito, nonetheless dito sa motor kasi magkaiba sila ng voltage, you can use that. Pero kung parehas lang naman din yan, no need na. No need. So, your XT2 is equals to 0.07, no? Multiplied by 1,000 over 5, no? Okay? XT3 is equals to 0.05 multiplied by 1,000 over 2. Tama? MVA base all over MVA. MVA of the transformer. Tama? And then XT4. XT4 is 0.04 multiplied by 1,000 over 0.5. Your motor, guys, XM1 is equals to 0.2 multiplied by 1,000 over 2. No? Multiplied by the voltage, which is 4,000 over 4,160 squared. Kasi magkaiba naman sila ng voltage. XM2 is equals to 0.25 multiplied by 1,000 all over 0.6. Guys, nga pala, horsepower. So we can say that 1 HP is equals to 1 kV. So pwede din yan. So 1 HP is equals to 1 kV. Na? So pwede yan. Kaya ginawa ko dito 0.6. Multiply by 460 ba? So 460 over 480 squared.
No? O, ito. Ano yung mga value nito? 8.33, 14, J, 8.33. J, 14. J, 25. J, 400. J, 92.45. J, 3, 382.67. No. Okay? Okay. Oh, now guys, convert natin itong diagram na to to reactance. So the supply, the driving force na, reactance of the utility, reactance of the transformer, no? XU, XT1, no? And then your bus, no? This is reactance for the XT2 bus. Reactance of the motor and then the driving force. Then reactance of the transformer, reactance of the motor and then the driving force. And then reactance of the transformer and then the bus. So this is P2, B1, B2, B3, B4. XT1, XT2, XT3, XT4, XM1, XM. Now guys, hinahanap natin yung fault. Let's say the fault is so ito po yung fault na. Kung malaman yung fault na to, malaman yung fault na to. So i-convert siya. So bale, itong dalawang to, they're connected in series. This also, the dalawang to, they're connected in series. Then also this one, they're connected in series. And then ito, wala siyang kasama. Parang siguro yan, wala kasama. So bale, iniwan ni Juan. So yan, ito po yung sa reactance, which is this utility. Ito guys, papanin ko lang. Papanin ko lang ng ganun na. And then another. And then another. XU, XT1, XM2, XT2, XT1 pa lang. XM2, XT3. And then itong isang to, yung iniwan ni Mohamed, XT1. So this is the bus, bus 1. Now guys, tignan natin. Si utility guys, nagbibigay siya ng current. Short circuit contributor siya. Si motor guys, nagbibigay din siya ng current. Na? Si ito din motor na to guys, nagbibigay din siya ng current. O ito. Iniwan niya ng iwan. Ito guys. Nagbibigay siya. O hindi. Wala naman specific na answer eh. Nakahang siya. Hindi siya kasama. Hindi siya kasama ang calculate. So kailangan mo malaman itong XT. Yung reactance nitong bus na to.
So, paano ko malalaman yung reactance ng bus na to? Series, and then parallel. Harap, pumunta siya sa bus na to. So, mako-convert mo to ng mako-convert mo tong itong reactance na to into a single reactance na connected sa bus. So, ito yung goal mo marami. Ito yung tinatawag nilang, Simplified hindi ko diagram. alam kung ito yung tinatawag nilang RDA. RDA or what. So, ito lang naman ang goal natin. Ito yung bus na hinahanapan natin ng ano yan, ng phone. Thevenin's siya. Thevenin's lang. Diba? So, para makuha natin yan guys, xt is equals to xu plus xt1, tama? Parallel to xm1 plus xt2 parallel to xm2 plus xt3. No? So, kunin na natin si xt. Xt is equals to 1 over j 1 plus 0 ay 8.33 plus 1 over j x1, xm1 92.45 plus xt2 14 plus 1 over xm2 j 382.67 plus E3 25. Guys, kasama po si Jake. Baka kalimutin niyo si Jake. So what is this guys? Apex muna pala. J 8.401 natulog na siya sa badya. Ito pa nakaharap talaga yan. Ito pa nakaharap. Nagsiselos niya siya sinabi dahil galit sila. 8.40. Ha? Pati nakaharap ko? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Tama nga. Tama. Tama lang, tama lang. Now guys, getting the fault. Pwede natin yung fault guys na. So, I fault, 3 phase na. This is equals to MBA. MBA phase all over. Square root of 3, BL, X, T. So, yan po yung formula natin. So, 1,000 times 10 raised to 6 all over square root of 3 multiplied by 34.5 times 10 raised to 3 multiplied by 8.401. Kasi guys, bakit 34.5? Dahil doon sa voltage nito. Ito kasi yung mass 1 kasi yung kinukuha natin guys. Podcast yan. So 1.9992 Yes, sir. amperes. So ibig sabihin 1.9092 RMS symmetrical. RMS symmetrical.
ganyan sir, wala rin i-apply yung ibang formula ng iPhone sir, yung tubulentogram. Sakali. Di-discuss ko yun next week. Face to face tayo. Klase pa rin tayo sa doon. Ha? Klase tayo sa doon. Doon ko na lang i-discuss sa inyo yung mga unbalance. Unbalance. Okay. Solve naman natin ngayon guys is yung fault. Solve naman natin ngayon guys yung fault dito. Ayan naman yung fault. Para natin solve yung fault. Paano po? So ganito guys na. So ibig sabihin XP plus XP more. So mangyayari kung titignan niyo yung fault nandito. Sir. So yung current okay na? Yung current no? Dadali talaga yung current yun. Papunta doon sa bus. Tapos yung current din. And then current. Now guys, itong apat na to, pupunta yan dito. Ay, itong tatlong to guys, pupunta yan dito. Bakit guys? Ang reason, yung current kasi guys, naghahanap siya ng location sa power system kung saan pinakamababa yung impedance. Kaya yun yung, nagkaroon ng fault. Hindi niya alam kung saan siya lumabas, no? Ngayon, magkakaroon, let's say may sumabog. Yung area yun, kung saan siya sumabog, yun yung pinakamahina. Pinakamahina yung voltage. Pinakamahina yung resistance mo. Ikaw ba naman may bago ang sasakyan, idadaan mo ba sa traffic? Hindi, di ba? Kahit din ikaw, ayaw mo dumaan sa traffic. Ayaw mo dumaan doon sa mga hindrances. Pupunta ka doon sa maluwang, di ba? Same like that one. Kaya yung travel nung yung travel niya, so ano mangyayari dito guys? Idadagdag mo lang pala. Plus. Dagdag mo lang pala. Pa-plus na sir, XP plus. So eto na siya ngayon. No? Series. Ito. Symbol ko na lang ito para sa series ha. Kaya kaysa naman susulat ko pa na mahaba yung series. Series X XT4. Diba? XT4. So ibig sabihin guys that XT is equals to J 8.401 plus XT4. Ha? 3, ano? J400. So this is 408.401 J. So your fault, fault 3-phase at bus 4 is equals to 1,000 times 10 raised to 6 all over square root of 3 multiply to 230 volts multiply to 408.401. So this is 6.146. So ibig sabihin, this is 6.146 RMS meter.
guys. So, fault at bus 3. Fault at bus 3. Fault at bus 3 guys. So, bakaret. Ibig sabihin, lahat ng flow pumunta dito. So, magsasalubong silang dalawa. Magsasalubong silang dalawa. So, ito kasi yung pinakamababa yung resistance. So, tanggalin natin. Tanggalin ko. Sorry. Tatanggalin ko na ito sa sawa. Now guys, ang mangyayari sa kanya, Lole pa ako. so bale, dito sa node na to, nagkasama sila. Bali itong dalawang to, nagkasama sila sa isang node. And then, dito sa node din na to, may yung reactance ni XP3, no? And then yung bus, yung B3, no? B3. And then yung reactance naman ni XM, no? XM. XM1. Ay, XM2 pala. No, yung XM2. XM2. So, bale, yung directions ng current, ito yung directions ng current, and then directions ng current. So, kailangan mo malaman yung XP ito. So, XT, so, bale, XT is equals to yung XU plus XT1 parallel to XM1 plus XT2, no? Plus Parallel. XT. XT3, okay na? Parallel. And then parallel to XM. Lahat pala nakaparallel. So 1 over 1 plus 8.33 J plus 1 over J 92.45 plus 14, no? 14. Plus J. So ito lang muna guys. Ito lang muna guys. Ano ba? Ha? 8.57. So this is 8.57. ito ay 8.57. Ito ay 8.57. Ay, kasama pala yung 25, sir, no? 33.58, sir. 58. 578. 1 over J 1 over J33 58 plus XM2 Ito yung I. 1 over J3 82.67 so XT 30.86 so J 30.86 so substitute the values guys so I fault Okay lang? 3 phase at bus
is equals to 1,000 Ayos lang. times 10 raised to 6 over the square root of 3 multiplied by 480 times 30.86 38,000. So 38,000 976. 965 point. Wala na? Wala point. So this is equals to 38, no? 38.96, no? So pare, kilo amperes RMS. Ah, ano ba?